Okay, may tanong ulit. Mama Marie, yung sa anak naman po ni Tata, nahihiram niyo po ba? Okay, sasagutin ko yan. Si Baby Haze po ay anak po ng kapatid ko na si Tatan. Yes, nahihiram ko siya, pero mas madalas ko siyang nahihiram kapag nagpupunta dito yung parents niya. At kapag merong disiplina kay Tentay, kasama niya yung baby niya. And pag nasa Toro de Palacio din naman kami, naglalaro kami ni Haze, ni Ina, at saka ni Baby Happy. Kaya madalas nyo siyang makikita sa page ko na naglalaro silang tatlo as much as possible. Pero kasi si Haze, lagi siyang nanonood since siya yung mas matanda kay Baby Happy at saka kay Baby Ina. Mahilig kasi siyang manood ng mga English, katulad ng mga Blippi, ng mga Cocomelon. Actually, si Haze, sobrang talinong bata. Kaya, hindi ko siya ginugulo minsan pag nanonood siya. Okay, question. May binibigay po ba kayo na part ni Baby Happy pag binablog nyo po? Actually, lahat naman kami sa bahay nagbablog ng bawat isa. Contents, challenges, at saka nag-share din ang bawat isa sa bawat isa. Like, libre na ganito, libre niya si ganyan, siya naman may taya ngayon. Pero sa part na to, months ago, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon, si Papa Odi talaga, lumapit siya kay Papi at saka kay Harvey. Nagulat nga din ako. Sabi ni Papi at saka ni Harvey, hindi na kailangan, Papa Odi. Sabi niya, hindi, gusto ko talaga magkaroon ng, bigyan niyo talaga ako ng responsibilidad kay Happy financially. Kaya, ayun, natuwa naman si Papi at saka si Harvey, nag-thank you sila kay Papa Odi. Siyempre, kumbaga yun yung thank you ni Odi sa pagpapahiram din at saka sa hinayaan nilang mahalin ni Papa Odi si Baby Happy. Meron po siya na natatanggap po monthly. At the same time, nireregaluhan po namin si Happy. Ayun po. And actually, lahat ng Toro family members, galanti po talaga sila sa bawat isa. Kahit sa mga simpleng bagay na bili ng food, si Tatan, si Tatay Elon, maano sila mapagbigay sila sa mga simple at malalaking bagay. Ganon. Kumbaga hindi mo na kailangan mas malaki ba or mas maliit lang ba yung ano, hindi ganon. Kumbaga as much as possible, kung ano yung sa tingin namin na makakatulong sa bawat isa, ginagawa ng bawat isa. Because that's family. Yun lang. Okay. Di ba baby pa din po si Hampia? Same lang din po ba sila ni RG? Bakit always po si Happy? Gets ko po yung kay Ina. Kung gets mo yung kay Ina, ibig sabihin dapat gets mo rin yung kay RG. Kasi nga hindi rin po sila nasanay na hindi po kasama yung parents. And at the same time, si Nanay Venus, hindi naman din po makatulog na hindi po kasama si RG. Meron silang kanya-kanyang paborito. Kung si Tatay hindi makatulog nang hindi kasama si Ina, si Nanay Venus hindi nakakatulog nang hindi kasama si RG. And lagi si RG parang nakatago. Yun, totoo yun. Si Baby Happy naman kasi, nung time na si Harvey nandun pa, sa alam nyo na, noong mga panahon na yun, si Papa Odi, lagi talaga niyang hinihiram si Baby Happy. Mula tanghali hanggang hapon, walang palya. Okay? Kaya si Happy, sanay na sanay sa mukha ni Papa Odi. Ayun lang. At, sige, last na. I can't wait na talagang lumaki na sila at mapagsama-sama ko na silang lahat. Of course, syempre, hopefully one day, pag nagkaroon na din ako ng baby, magkakasama po silang lahat. Tulad po ng Toro family. Natawa ako dito. Nakalagay dito, Mama Marie, may kinakainisan ka din minsan sa Toro family. Guys, walang nakalusot. Kumbaga lahat yan, pinagdadaanan ng bawat isa. Lahat din sila nainis sa akin at some point, hindi lang nainis, iniiwasan pa nila ako. Kasi yung bunganga ko nga, sabi ng kapatid ko, Armalite. Actually, pati kahit si Tony, iiwasan niya talaga yung bunganga ko. Pag one time bababa ako ng hagdan, nakita ko silang lahat na sama-sama, bigla sila agad nawala. Kasi nung mga time na yon, sobra-sobra talaga yung init ng ulo ko. Pag nakita kong yung unan hindi maayos sa sofa,
Yun. Yun yung mga bagay. Kung sino yung huling nakaupo, kung sino yung huling. Kaya talagang iniiwasan nila ako nung time na yun. Walang nakaligtas kahit isa. At wala rin namang nakaligtas na may na walang nainis sa akin. Of course, syempre, nung time na yon, kumbaga, laging nila akong sinasabihan ng OC kasi si ate, ganun. So, ako naman, hindi ko naman iniisip na ganun ako. Kumbaga, nasanay lang din naman ako na dapat lahat maayos. Hindi naman yung sobrang ayos. Kumbaga ngayon nga hindi na ako yung sobrang kasi yun yung nakikita kong parang nagiging problema sa akin. Na maligpit, kumbaga nauubos yung oras ko kakaligpit, panood ng mga bagay kung paano mag-organize, ganon. Nafi-feed niya yung mata ko, yung mind ko, and doon na pupunta yung mga dapat kong gawin. Yung oras ko. So, yung mga dapat kong gawin, parang hindi siya natutuloy kasi nauubos doon. So, guys, lahat yun. Pero ngayon, one time may sinabi sa akin si Harvey, ate, ba't hindi mo na ako pinapagalitan? Sabi ko, gusto mo pagalitan kita? Natawa lang ako kasi alam ko na namimiss nila na na parang yung bunganga ako tuloy-tuloy. Napaburp na naman ako habang nagsasalita. Anyways, yun lang. Walang nakaligtas. Ask ko lang po, kanino nyo po kapatid si Tatan Fowler? Kasi po, napansin ko po, pag nagpapadala yung mama mo, wala po nakikita. Meron si Tatan sa pinapadala. Si Tatan po, kapatid po namin siya sa tatay. Pero po, imposible kasi dun sa vlog na huling pinost ko ng unboxing ng mga box, meron si Tatan. Most yung pinapadala ng nanay ko pagdating kay Tatan ay sa mga bata at saka sa asawa, katulad ni Tatay Elon, kay Nanay Venus, ganon. Mama Marie, can't wait po na ikaw naman biyayaan ng baby. Sigurado akong maayos ang pagpapalaki mo. Nagtatry na po ba kayo ulit ni Papa Odi? Parang nakakayang sagutin. Siya lang nagtatry. Hindi, tawag dito. Hindi kami nagtatry. Kasi alam ko pag tinry namin kahit isang beses lang, sure ball na. Kasi nung yung first week siguro first week ng relationship namin ni Papa Odi, sinabi ko sa kanya na be responsible. Ayun, nabuntis agad ako. Yun yung time na sinabi ko sa inyo guys na sad to say, nawala siya nung mag-4 months na siya. So, ayun guys. Kaya, syempre, kahit papano, I'm still kumbaga healing, kumbaga hindi pa din, nakaget over na ako, kumbaga I'm okay now, pero nandito pa rin syempre yung pangamba. So, hindi ko na lang nirarush yung mga bagay-bagay. Mama Marie, ano yung parusa ni Tyronia nung napagalitan siya ni Mami Oni nung isang araw? Actually, yung matulog dito sa bahay, kasi alam ng kapatid ko na sobrang mamimiss talaga siya agad talaga ni Tyronia. Pero si kapatid, kapag nagdidisiplina siya kay Tyronia, napakaano kasi niya hindi niya talaga natitiis si Tyronia kasi sobrang sweet na bata si Tyronia. Siguro tanggalin lang yung phone for one day or kapag nakikita niya na yung changes, hanggang dun lang. Pero ako, face the wall, basahin mo lahat to, tapos tatanungin kita later. Kung anong naintindihan mo, i-perfect mo. Hanggat hindi mo natatapos yan, hindi ka gagawa ng anything na ikasasaya mo sa buhay mo. Pag sobra na. Ayun lang. Pero bakit sinabi mong ipalaglag na ni Tony si Tyronia? Bakit kailangan ipalaglag? Tamang desisyon ba yun? Ate, nasaan ka? Saan ang gagaling yung sinasabi mo? Hindi mo naiintindihan. Never po ako nagsabi ng ganyang klase. Hindi ko alam kung saan mo napulot yan. Okay, bakit po punishment instead of discipline? I use the word punishment para mas nakakatakot pakinggan sa mga kids, sa totoo lang. Kasi pag sinabi mong punishment, para sa kanila, iba na talaga yung dating nun eh. Pero sa totoo lang, discipline lang naman din talaga yung ginagawa ko. And hindi naman sumusobra doon sa word na discipline. And pinag-aralan ko din yun eh, yung punishment and reward
theory. So, malalaman mo din yan pag pumasok ka sa school, pag nakinig ka sa teacher mo. So, lahat kayo mga kids and sa lahat ng mga hindi napakinggan yon, search nyo lang po sa internet. Kaya nyo ba i-rate yung away ni Papi at Mikay 1 to 10? Pero kung scripted yon, disregard na this. So, kung hindi ko pala ito nabasa, iisipin mo, scripted na. So, okay. At least nabasa ko. Masasabi ko na 3. 3 lang siya. Kumbaga, kapag sinabi ko kasing 4 or 5, sobrang ano na yun eh. Kumbaga, nakagawa na sila sa isa't isa ng malala. Pero, this is a misunderstanding, lack of communication, and of course, dahil napahaba siya. Kumbaga, meron kaming ini-implement sa family namin na irekta mo, sabihin mo agad, para hindi humaba. Para wala nang sabi ni ganito, sabi ni ganyan. So, yun yung nangyari. Para hindi ka mauunahan. So, it just so happened na nag-open si Papi para mapansin na agad yung issue at hindi na to lumala at mapunta sa kung ano-ano na yung pwedeng maisip ni Mikay. So, guys, hindi naman ibig sabihin nun na talagang, kumbaga, hindi na siya naging kaibigan kay Mikay. So, hanggang yun lang yung sinabi kong rate. Pag sinabi ko naman na 8, 9, or 10, grabe, baka hindi na sila magpansinan at hindi na sila magbate. Okay po sila, and